Ngayon, tingnan nyo. Oh. Tayo natin, naka-clip and then naka-protect. Na kapag ganung issue, indikasyon niya na Joson na Uranus. Yan, Joson SAM 23 na Uranus power amplifier. Ang may-ari nito ay si Sir Kihom. Yan, ito rin may-ari ng CE9 na ginawa natin na yung iMix. Okay? Ang issue, nung dinala rito sa atin, sabi ako nang dabala. CE9 ako rin daw. Sabi daw ako nang bahala eh. Ayan, nung tinisting ko, ay kung siya naka-clip and then protect yan, channel 1. Pero papakita ko na rin sa inyo para mas makita nyo rin yung problema. Nakaun agad. Ayan, shout out and then maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo na ang unit mo rito sa akin ha. Ayan, naka-on pala agad. Ayan na, iwan yung clip oh. Ngayon, tingnan nyo. Oh. Tayo natin, naka-clip and then naka-protect. Na kapag ganung issue, indikasyon niya na sunog yung board. Indikasyon niya na sunog yung board. Katulad yan sa LX20, LX10 na trouble. Na pag i-on mo siya, clip and then protect, sumabay, sigurado sunog yung board. Ayan, kaya ito, nakabukas na ito para mas mabilis na sana yung video natin. Okay? Ayan. Pero bago natin simulan ito, pahaging portion muna tayo. Ganda ng mukha niya, astig, angas. Tapos yung supply niya, mas malaki na di hamak ito sa LX20 compare mo sa transformer. Sa transformer pa lang malaki na siya oh. Malaki yung transformer niya. Tapos yung supply, mas mataas yung supply niya. Pasensya na, hindi makita sa GoPro natin. Banggitin ko na lang yung supply niya. 73,073 yung supply. 73,073. Mataas. Yung LX20 nasa 68 lang eh. Ito 73 na ito. Ayan. Tapos angas ng heatsink. Parang kakulay ng 737. Silver, parang silver, orange, pink. Okay. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 pairs na siya. Sa LX20 kasi meron siyang slot, merong kulang. Naka 4 pairs lang ito. Naka 5 pairs na. Yan. Same din dito sa may kabilang channel. Tapos C5210 A1943. Okay. Tapos capacitor na ginamit ay 2468. Bali 8 capacitor na 63 volts by 8200 microfarad. Angas, ganda ng kulay. Gold. Ayan. Tapos ito, kung magtatanong kayo SMD o hindi, ayan, naka-carbon type na siya. Okay, naka-carbon type na. Ngayon, balik tayo sa may issue. Di ba naka-clip and then protect? Ito, meron ako napansin. May umusok, no? Umusok siya, oh. Ayan, same din sa may ilalim. Malamang yung channel 2 nito is good. Bali, ito yung deal. Ito yung deal na gagawin natin kay sir. I-repair natin yung sunog na yan. Tapos, i-fix bias natin. Tapos, maglagay tayo ng fuse. Maglagay tayo ng fuse. Although, ngayon pala ako makapaggawa ng Uranus na lalagyan ng fuse. Tingnan natin kung meron siyang mapaglagyan ng fuse. Basta lagyan natin ng fuse and then i-fix bias natin. Okay, so ngayon, stay tuned lang kayo. Mag-focus tayo dito sa my channel 1 muna. Bakasin natin to, tanggalin natin yung mga nasunog na parts. Naklas ko na yung board. And then, ito yung sabi ko. Ito sunog dito. Sunog dito. And then, dito. Na common lang din naman to. Kabisado ko na ito eh. Tulad lang to sa may LX20 na sira. Okay. Dami mo nire-repair, no? Ayan. Mangyari, wala tayong add na transistor kasi kompleto na ito. Kung sakali lang, sana naman wag maubos yung mga transistor na yan. Kasi kapag ganitong issue, yung mga sunog-sunog na yan, minsan halos ubos yung mga transistor. Okay? Ayan. So ngayon, stay tuned na lang kayo. Hindi ko na ipakita kung paano nating baklasin. Sabihin ko na lang sa inyo mamaya kung ano yung mga naging sira niya. Case na matanggal ko na yung mga sira. Ito, sira to, sigurado. Ito yan, sibak na siya. Biyak ko. 1, 2, sira ito, gusto, sibak to, dalawa. Tapos yung N4148, kadalasan sira rin yan. Tapos dito, 150 ohms ito.
150 ohms ito. Tapos yan, mga sunog niyan, 10 ohms yan. Yan, 10 ohms. Yan, mga 10 ohms yan. Tapos check natin yung output niya. Okay, tapos i-fix bias natin na rin yan. Binaklas ko na yung mga sira na parts. Yung dito, ito yun. Sibak na sibak talaga siya, oh. Ayan, oh. Tapos ito, biyak na biyak. Tapos yung output sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5. Ubos, sira talaga yan, sira. Yan, tapos dito sa kabilang side, buo yung kabilang side, buo. Yan, dito talaga tinamaan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dito yung 669, sira rin. Tapos dito sira. Ito lang yung mga parts na tinuturo ko. Yan lang yung maaaring sani, kapag ma-encounter kayo ng ganitong klaseng unit. Tapos dito 41, 48, laging check nyo dito yung apat na yan. Ito short yung isa. Tapos 5401, 5551, sira yan dito. Okay, tapos dito 150 ohms to, yung nasunog dito, 150 ohms. Okay, ayan. Dito 33. Tapos yung mga sa base nya is 10 ohms yan, sa base nya. Tapos dito kuha na lang tayo ng idea mamaya dito sa may kabilang side, kasi nabura na yung value nya. Nabura na. Tapos fix bias natin mamaya yan. Same lang din yung bias na gagamitin ko rito. 201. Try natin kung parehas lang sila ng sa LX20 mamaya na bias, Okay, taniman ko na lang muna, pasensya na kayo. Basta kitang kita naman kapag nag-check kayo ng mga output, need yung baklasin ito mga bloke. Ito binalik ko lang ito. Binalik ko to kasi buo ito. Tapos in the rest sa may kabilang side, ubos lahat. Ito. Yan, 5. Open din yan dahil nasira na to lahat. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano i-check to kung sira o hindi. Basta sira talaga yan. Hindi naman ako sisinungaling Okay? Pagkahaba-haba ng oras ng pagre-repair ko, nahirapan ako kasi nung pinalitan ko na halos lahat ng tingin kong sira, hindi ko pa rin mahuli-huli. Alam niyo kung bakit yung naging bangungot? Ito lang yung 1 UF na 50 volts na capacitor shorted. Binaklas na ito kanina kasi takas ako kung ano daw yung laman. Binaklas niya. Shorted. Baka may encounter nyo yung ganito sa LX20, sa ganitong unit. LX10, LX20. Baka mamaya napalitan nyo na halos lahat ng parts, tapos umiilaw naman yung dalawa, tapos wala pa ring bias. Eto, silipin nyo yung 1 UF na 50 volts, nakakunik yan dito sa may biasing. Yan dyan, minsan nagiging short yan. Tapos ito na, para diretso na lang tayo. Nag-fix bias na ako. Yung bias nito same lang din sa LX20. Yan, 1.8 tapos 220. Yun pa rin gamit ko. 220, 1.8. 220, 1.8. Ayan, okay na. Sana nakapagbigay idea ako. Basta, yun lang yung mga sinasabi ko. Sundin nyo lang. Makukuha nyo rin naman yan. So ngayon, ibabalik ko naman ito sa heatsink. Ayan, ito hindi ko na binaklas to. Hindi ko na binaklas sa heatsink kasi double sided naman to. Piningot ko lang. Tapos dito na ako sa taas naglagay. Ayan. Wala naman tayong dadagdagan na output dito Okay, balik ko lang muna sa heatsink ko, tapos pag-aralan ko kung saan ako maglagay ng fuse dito ba or sa wire na lang. Balik ko na yung board sa may heatsink. Ayan. Tapos ito pala guys yung pinalit natin na D669, may bakal sa likod yan. May bakal sa likod na pabaliktad kasi yung pagkakabit yan Ibis na yung bakal sa loob, sa heatsink, hindi, pabaliktad siya. Nasa labas yung bakal. Ngayon, dahil ito tornilyo mo yan, kung wala kang spacer na merong plastic sa tornilyo, kailangan mo sapinan yan. Kailangan magsapin ka ng meka para hindi magkadikit yung body dito sa may heatsink. Okay, yan kaya may meka yung akin. Yan, nabalik na natin to. Tapos ito yung power supply, nabaklas na rin natin ito. Ito. Same lang din yung procedure dito kung paano natin gawin yung sa LX20. Dito rin ako nagpuputol. Yan dito. Yan dito, tapos dito. Okay. Ayan dito rin ako nagpuputol. Ayan dito. Tapos dito, tapos ito pa rin yung fuse box na ginagamit ko. Ayan, tapos may fuse na nalaman yan.
Meron ng laman yan. Ayan o, meron o. Ang fuse box na ginagamit, ay yung fuse na gamit ko dyan ngayon is 20 ampere na. Itong isa o. Ayan, tapos meron siyang cover. Ayan, 20 ampere yung gamit ko ngayon. Medyo tinasan natin kasi medyo malaki-laki ito. Kaya tinasan ko ng konti yung amperahin ng fuse na ginamit natin. Ayan, tapos kapag maglagay kayo ng fuse pala, kailangan yung iangat ito angat itong diode dito para makapaglagay kayo ng fuse dyan. Ito yung positive, ito yung negative. Okay, tapos saka mapuputulin siya. Yan, yan ang magiging silbi na fuse line mo. Okay, so ngayon ibabalik muna natin to. Ihinang mo to pabalik ganito. Yan. Okay, balik natin to. Ibalik natin to. Sabay audio testing tayo. Naibalik ko na yung power supply. Ito pala kanina guys naputol ko yung wire. Balak ko sana dito na ako maglagay ng fuse. Kaso sabi ko dadami yung kakabit ko na fuse. Ito. Dalawa dito, dalawa dito. Dito na lang ako naglagay kasi pwede naman eh. Okay, naibalik na rin natin yung kable ng board natin. Ayan, ternornilyo ko na nga eh. Okay, sukat muna tayo. Op, naka-off. Sukat muna ako. Pakita ko sa inyo yung bias niya. Ayan, naka-good. Naka-active na siya oh. Naka-normal mode na. Dalawang ilaw. Dalawa yung ilaw. Okay, ngayon sukat tayo ay, balistad. Kailangan naka 2.5 kayo. Okay. No, ayan parang kwan lang din parang sa LX lang din, LX20 na ginagawa natin. Halos nasa 0.3 siya. Okay. Ito yung board na hindi nasunog, pero naka-protect na ito. Naka-protect na dahil sira rin yung trimmer niya. Phoenix bias natin, ayan o. Tapos yung isa doon sa ilalim. Tapos dito, tika lang. Ayan o. Hindi ka ano kan. Nahirapan ako Nahirapan tayo. O ayan, nasa 0.3 siya o. Nasa 0.3. Ayan o. Ayan, okay na. And then ko naman nagre-relay naman siya parehas. Dalawa naman yung relay na tumutunog, or tatlo pala kasama yung soft start. Ulit nga. Bali isa. Sabay na malos magsabay itong dalawa. So ngayon maglalagay ako ng speaker tapos audio source para makapag audio testing tayo. Sana wala nang problema. Sana yun lang yun. Kabit na ako ng speaker. Ito. Dalawang speaker. Tapos yung mga switch ginalaw-galaw ko na. Tapos naka stereo mode tayo. Naka 1 volt. Tapos naka pass. Tapos ito naka stereo Naka stereo. Dalawa. Nag-isang sub yung nakakabit sa may speaker, amplifier natin. Audio source natin. Itong cellphone natin na isa. Okay. Yun. Ayan o. Ito yung one. Ito yung channel na ni-repair natin Ito. Channel 1. Ataw. Channel 2. Naka-protect. In terms naman sa may control, okay pa. Nag-protect lang yun dahil naka-bulb tayo. Ngayon, ito 20 natin. Ito 20 natin para malaman natin kung okay na siya or okay na siya. Ayan. Bahala ka dyan. Ayan, ito 20 na yan Ayan wala nang bulb Okay. Okay. Working na siya. Lamang init Yan parehas na gumagana na siya Hindi lang gano'ng marinig kasi nakasub tayo. Channel 2, Channel 1, sabay. Okay. Ayan na, hanggang dito na lang yung vlog natin. Okay na to.
Naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang in case na may encounter kayong ganito. Basta yung mga sinabi ko na lang na mga parts na yung pinalitan ko, sundan nyo na lang yun. Makukuha at makukuha nyo yan. Ayan, hindi naman tayo mag-add ng power transistor kasi kompleto na ito. Yung fuse, naglagay na tayo ng fuse, yan. Tapos, nag-fix bias na tayo. 220 tapos 1.8K. Ayan. Ginamit natin na biasing. Ayun, sir. Ano ba pangalan nito? Kihom. Sir Kihom, okay na yung dalawang unit mo. Yung Joson, Uranus, and then sir, iMix na CE9 mo, okay na. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Then promotion, bago tayo magtapos, syempre shop natin. Hindi na always yung dago. 8 AM to 8 PM lang tayo ng gabi. Ayan, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.